Okay, so good morning, good day, good evening, good afternoon, saan ka man nanonood. Ako po si Marth and welcome sa episode 1 ng Texas na Texas. So, maraming salamat po sa panonood ng vlog ko. And ang pag-uusapan po natin ngayon sa vlog ko is yung presyo. Kasi marami pong nag-aaway sa mga GC, sa mga group, regarding sa presyo. So, about po ito sa GameFound. So, yun po yung i-content ko ngayon. So, presyo. So, before po natin i-discuss yung presyo, meron po tayong tatlong entity dito sa GameFound industry when it comes to business perspective. So, meron tayong mga breeders or sellers. Kumbaga sila yung producers. And then, yung next is meron tayong mga consumers, meron tayong customers, meron tayong fighters, and sila yung mga gumagamit ng manok, sila yung mga bumibili. And then next, meron tayong mga middleman. Dito po, nabilong po sa middleman yung mga yung mga buy and sell or yung mga kumbaga most likely buy and sell talaga sila. At saka yung mga naghahanap ng mga partnership, no? Corporation. Yung ganon na term. So, regarding po dito, before po natin yan i-discuss, gusto ko lang po muna i-discuss po sa inyo yung number one na dahilan kung bakit may presyo yung isang bagay. Kasi lahat ng bagay po, meron po presyo. Lalo na ito, this is considered as livestock. This is also considered as a sport, pero manok pa rin po sila kahit na mas mahal po sila, no? Compared sa typical na mga manok such as native, heritage, or ano pa man dyan na consumables. Sila makonsider din sila as consumables, kaso nga lang, ano sila sport sila because of the game found industry. So, a quick trivia dito po sa Pilipinas, game foul is a billion-dollar industry. So, isa po ang Pilipinas sa pinaka-competitive when it comes po sa sabong or sa cockfighting. So, regarding naman dyan, ang next dyan na tatalakayin natin, no, is yung tinatawag na supply and demand. So, bakit nagkakaroon ng presyo? It's because of supply and demand. Yung supply, sila po yung mga breeders, sila po yung mga supplier, mga producers ng ng products. Ang demand naman po, sila po yung mga consumer, sila po yung bumibili ng manok, sila po yung customer. So, just to make the story short, yung supply, ito po yung mga producer. Yung demand, sila po yung mga consumer. And meron pa po yung isa, yung middleman na sinasabi ko, sila po yung yung nasa kalagitnaan. Sila po yung either customer sila or sila po yung producer at the same time. So, regarding that, let's start with the breeder or yung mga producer, no? Kasi po, if ever na walang magbi-breed ng manok, edi walang mapagkukunan. So, lahat tayo consumer. So, pag nangyari yan, syempre lahat ng presyo sa game farm, kahit maliit na game farm lang, malaki yan pagka walang supplier, no? Kung sino talaga yung origin source, syempre malaki talaga yung niyan. Baka umabot ng milyon kung ganun, no? So, meron tayong mga producer. So, meron mga breeder, meron mga big time na mga breeder, yung mga nananalo na talaga sa mga big event. Yung mga idol natin such as Bibo Enriquez, atong ang the De La Cruz Brothers, the Esquilin Brothers, sila po kasi nagcha-champion po sila. Ang mga nilalabas po nila na mga materyales, yun po yung mga original or yung mga authentic. Banded po yan ng mga farm nila. So, mahal po dyan yung presyo ng nila, no? Ng mga binibenta ho nila. Kasi po,
nabuo na ho yan sa hindi mabilang na mga laban at saka meron na po silang napatunayan. Mga breeders po sila, at the same time fighters din po sila. So, regarding that, sa presyo, umaabot po sa 30 pataas, or let's for say 25, merong ibang mga nagcha-champion sa big event, no, na 25 yung ano nila, yung mga linyada. Regarding that, linyada at saka breed, dito minsan nawawala yung ibang tao. Yung breed po is breed po yan ng manok, let's for say B-boy line, B-boy white kelso. White kelso po yan. So ang origin po ng ng white kelso, opinion ko lang po to, no? So hindi ko naman sinasabi na tama ako, pero base lang ito sa research ko sa genetics, kasi nagre-research kasi kami ng business partner ko, no, ni Boss JJ, nagre-research ko kami. So sa akin, opinion ko ito. So yung white kelso is nag-cause siya ng genetic mutation, which is tinatawag na albinism. So yung white kelso, albino po siya ng, syempre, kelso. And sino po ba ang original na gumawa ng kelso? Siya po ay si Mr. Walter Kelso. Kaya po na-develop yung Kelso bloodline na syempre na-introduce naman sa market nila Johnny Jumper, nila John Bishop sa Amerika, no? Pero ang origin po talaga niyan is sa Texas, sa kay Mr. Walter Kelso. Kaya po, yung mga pinakauna na mga imported na manok dito, ang tawag is Texas. Which is, kaya po, ganun po yung pangalan ng channel natin, Texas na Texas. So, regarding that, Texas ang tawag niya, no? Ng mga karamihan doon sa amin, pag hindi nila alam yung yung breed. Usually, pag hindi nila alam, tinatawag nila na Texas na manok. So, ang breed po is merong maraming klase ng breed. Merong sweaters, merong kelsos, merong hatches, merong white hackles, merong roundheads. So, when we say lines, they're both white kelso, pero magkaiba yung linyada. Yung isa is Bebot Monsato, yung isa is Biboy Enriquez, no? Yung isa is sino pa ba? Yung taga Pampanga, yung sa Lionheart Game Farm, yung nagbi-breed ng white kelso. Yes. So white kelso po yan lahat, kaso magkakaiba ho ng linyada. So pag ako nagtatanong anong breed po yan ng manok, pag hindi ko talaga alam ng breed, kasi maraming klase ng puti, merong white clarets, merong white lemon, merong white kelso, breed po yun. Yung naman, yung iba naman is linyada, kumbaga lines. Kaninong game farm mo ba siya nabili? Yung ganun ba? Kumbaga branding po kasi yan, yung lines, kung kaninong line siya nanggaling, yung origin. So, let's say, so, maraming nagtatanong, yung mga Sakay Sabong Pinas lines po ba yun? Yung Sakay Sabong Pinas, kaya sinasabi na, Mount Banahaw lines, kasi nakita naman natin na bumili siya sa Mount Banahaw. So, legit pa rin ho na Mount Banahaw lines, yung niya, yung manok niya. Yung white kelso niya, legit pa rin na B-boy lines. Authentic pa rin, pero hanggang sa kanya na lang. No? Hindi po siya supplier ng authentic, hindi po siya supplier ng original na Mount Banahaw. Kasi syempre, ang may-ari talaga nun is si Don Ramon Montiero. At saka ang original na may-ari ng white kelso is si B-boy Enriquez, no? Pero, ma-justify niya na legit yung materials niya kasi pinapakita niya talaga sa vlog niya na doon talaga siya kumukuha. Kumukuha siya sa AEG, sa Red, no? So, pwede niyang sabihin na this is a legitimate line ng Red Game Farm, ng AEG, kasi eto naman, 5K sweater, parehas na sa breed, no? Maraming klase ng 5K. Merong Dink Fair, merong Red, merong AEG. So, ganun po mag-determine.
breed po yun ng manok. Ang origin po nun ng 5K, konting trivia na rin, is sa kay Carol Neesmith. It is a 50% possum sweater, 50% yellow-legged Hutch Stewart. So, if ever bumili ka ho ng Stewart at na yellow-legged Hutch, at saka bumili ka ng possum sweater, natural ang anak nun 5K sweater, no? So, originally, it is a battle cross of Hutch sweater. So, ganun po yun. It's just that, yung ibang farm, no, nagiging winning line nila. Kaya, ginagawa nila ng panibagong breed, no? Pinapangalanan nila, which is kanilang linyada. So, ganun po. Doon po nabubuo yung tinatawag na lines. So, 5K sweater, Red Game Farm line, AEG line, yung ganun ba? So, magkaiba po yan. Kaya po, nagkakaroon po ng distinction sa presyo. It is because, doon po sa original na mga breeder, sila yung authentic. Sila talaga yung mahal. No? At saka, ganito kasi yan, guys. If ever naman nakukuha ako sa AEG, di ba mas makakales kayo sa akin if ever na ipibenta ko ng 10,000? Si Sabong Pinas, ang benta niya is 20,000 sa broodstag, no? Sa ano po tayo, sa broodstag po tayo kasi usually po, yun po yung demand ng manok doon po sa broodstag. So, sa kay Sabong Pinas, 20,000 yung benta niya. Di ba mas makakasulit tayo pag sa kanya tayo bumili? Or mas makakasulit po kayo pag sa amin kayo bumili. Kaso ang problema, doon sa ibang buyer, naninilip po kasi sila, no? Naninilip po sila. Kaya sabi nga ni Kako sa Game Farm, para walang masilip sa iyo, magpanglaban ka, lumaban ka. No, para walang masabi sa iyo yung buyer. Diyan kasi sa other factor niyan, if ever na maglalaban ka, dalawa lang yung pupuntahan mo eh. Either panalo o talo ka. It's either sisikat ka as malakas na game farm or magaling na game farm na nagpo-produce ng mga magagaling na manok, or ang magiging sa'yo, pag picture out sa'yo ng ibang tao, it is either nagpo-produce ka ng mga laban sa talo ng manok, no? So, yun po yung dahilan kung bakit sa iba sa amin, especially ako, nakafocus ako sa business. Ayaw ko pong lumaban, number one, kasi magsusugal, wala pong kasiguraduhan. Yung ganun po, pag nagsusugal, wala pong kasiguraduhan. So, it's either na masisira ko yung pangalan ko, na binuo ko, sa pagbibreed, dahil sa laban, which is, wala namang kasiguraduhan yan eh. Or, magiging successful ako yung magiging sunod na champion, which is ganun na nga. So pwede ako magpresyo ng mas mahal kaysa sa yung tinda ko, kasi nga meron na akong napatunayan, kasi nagcha-champion naman yung mga manok ko, yung ganun. So dalawa lang yan, it is either magtataas ka ng presyo, mag-i-increase ka ng presyo, or malulugmok ka, no? So regarding po dyan, meron pong tinatawag na, sa pagtatayo ng business, meron po tayong tinatawag na capital, meron po tayong tinatawag na investment. So, magkano pong investment sa isang manok? In general, doon na lang po tayo sa general, kasi maraming iba yung gastos nila. Iba mas mahal, iba mas mura. Sa amin po, ang investment po namin, from day old to 10 months old is 2,500. Kasama na po dyan yung patuka, yung bayad sa mag-aalaga, no? Vaccine, vitamins, no? So, 2,500 po yung yung nagagastos namin from day old up to 10 months old. So, kung hindi po yan mabibili sa ganyang presyo, hindi po namin i-dispose kasi lugi po kami. For example, pag tumawad ka, 2,000 na lang yan, sir. Hindi ko siya ma-dispose kasi nalugi ako ng 500. So, anong gagawin ko? It is either ilalaban ko siya, no, sa mga tigbakay,
or sa mga single fights, sa mga backyard, yung ganun. Kasi hindi naman siya makakaapekto sa record ko pagka ganun, no? Hindi naman siya makakaapekto sa record ko. Kasi hindi naman siya big event. So, marami pong casualties talaga ang Blackwing Game Farm. Pero in terms of records, wala pa po kaming talo kasi ang ginagawa namin, no? Nagbi-breed po kami ng manok and then naghahanap kami ng mga financier. Sila po yung mag-finance sa manok. Meron yan guarantee fee. Ang guarantee fee po is 2,500 per game fowl. Kasi nga 2,500 yung binudget namin. It is either we will break even at saka 1,500 per win. So, yun po yung presyuhan namin. Kasi po, much better na lang na pag hindi po siya nabili. Ang regular price po namin is 10,000. So, no. It is either may bumili o wala. Kasi nga, pinlano ko na siya, no? Pag walang bibili, gagamitin ko siyang materyales. So, okay lang sa akin na hindi siya mabili. So, ang second option dyan, no, is ipapa-finance namin. Ngayon, kung walang mag-finance, ang mangyayari talaga niyan, well, that's good. Makakapag-increase kami sa production ng manok. Depende lang kasi yan. It's the way of God saying na hindi ka mag-focus muna sa pagbebenta. Mag-focus ka muna sa breeding. Kasi may times na darating na yung demand, guys, pag Diyos yung gumalaw, yung demand may tendency hindi mo masupply. So it's His way of saying na mag-focus tayo sa breeding. So, trust the process and trust God. Most likely, trust God. So, ako guys, no, nung time na pinasok ko talaga yung breeding, syempre, disregard ko na yung records, disregard ko na yung magiging opinion ng mga buyer. Isang importanteng opinion lang yung hinahanap ko, yung sa Diyos. So, merong versikulo na nagsasabi, whatever it is, commit into the Lord, and you shall receive. Yung ganon. Whatever it is, you shall ask and I shall receive. So, ganon yung ko, no. So, i-commit ko yung business ko. Okay, I commit my business to you, Lord. So, maraming negative na nagsasabi. Bakit mo i-commit sa Diyos? Yan? Sugal yan. Bakit mo isasalihin yung Diyos sa ganyan? Kagagawa ng mga makasasalanan. Yung ganon, sugal yan So, ang sa akin naman po, every business is a gamble. Sugal po lahat ng negosyo. Binaliktad ko lang. Lahat ng negosyo, sugal. No? Or lahat ng binaliktad ko lang, lahat ng sugal, negosyo. So, excuse me po. Okay. So, regarding doon, no, hindi natin mawawala na kahit business, magkakapital ka, studyhan mo, aalamin mo yung market, no? Pwedeng kikita ka, pwedeng mag-boom yung business mo, pwedeng hindi. Ganun lang din, ginawa ko lang din, lahat ng sugal, negosyo yan. Gistudihan ko lang yung market, gistudihan ko yung demand. Merong demand, so nag-invest ako. So, ganun. Kaya po, merong ganun klase ng presyo. So, to understand, no, yung iba mag-o-offer sa manok. 800 na lang po yan. Kagaya nung napag-usapan, 800 na lang po yan. 1,000 na lang po. Maraming nagsasabi sa GC. Pag magbenta kayo ng manok, siguraduhin nyo naman na ma-afford ng mga tao dito. So, regarding po dyan, affordable naman ho Affordable naman ho yung presyo namin, yung 10,000. Affordable po yan when we're talking about game fowl. Pero, yung isip po kasi ng iba, 800, 1,000. Kasi, ang tingin nila sa manok is manok lang talaga. No? So, yung ganun po na budget, pang ano po yun, pang native, pang heritage, yun, pang huluano,
Yun po yung presyuhan nun kasi kung nanonood ho kayo, nanonood rin ho kasi ako ng presyuhan ni Pulumulok Native Chicken. Yun po talaga yung mga presyo niya. So mga pangkatay po yan ng manok. So hindi po malayo na pag yun po yung manok na nabili, pag sa ganyang presyo, syempre parang bumili ka ng pangkatay tapos nilaban mo sa mga tinrain talaga ng mga manok na pumatay. Yung gano'n. No, so kumbaga ganun ba? Kasi yung kanya na presyo, pang ano po yan pangkatay po yan. Ang ginagamit dyan na feeds, hindi ko na lang alam kung anong ginagamit nilang feeds, kung may vitamins pa ba yan, kung vaccinated pa ba yan, baka pag binili mo yan, yung ganyang presyo, pagdala mo sa, sa farm mo, lahat ng manok mo, patay. Kasi meron siyang sakit, nagkahawa-hawa. Kasi lalo na nangyayari ito sa hindi mga nagva-vaccine. No, bibili sila ng pero most likely pag nagva-vaccine, mahal yung mga manok niyan. So, most likely pag nagmamanok tapos hindi ka nagva-vaccine, tapos yan yung mga presyuhan mo, may tendency na yung mapahamak yung buong farm mo. Paano yan pag merong aratay? Yun yung manok na nabili mo sa halagang 1,500, 1,000. Okay lang kasi backyard. Okay lang kasi backyard. Pero what if doon sa mga nag-farm na, meron kasi guys na mga farm na ganyan lang yung mga presyuhan nila, yung mga unknown lines, no? Hindi naman natin masisisi yan. At saka, hindi mo mawawala sa tao yung pagiging barat kasi Philippines is a third-rate country. Kumbaga, mas marami po talaga yung mahihirap sa Pinas compared sa mayayaman. Kaya hindi mo mawawala yung barat. So, gano'n na po yun. Para na lang hindi ho kayo mag-away. Ganito po yan. Pag hindi nyo po kaya yung presyo at tumawad ho kayo, pag hindi po kayo pinagbigyan sa tawad, huwag nyo na pong sabihin na hindi nag-champion, pangit naman yung manok. Kasi guys, may dahilan kung bakit ganun ho yung presyo. Breeder po yung nagdidikta ng presyo. So, let's say, hindi siya nag-champion. Pero sa akin, hindi kami magcha-champion at never kami magcha-champion. Pero wala pa kaming talo sa sa record wise guys paano kami matatalo kasi gi-finance yung manok namin no. So paano kami nakakuha ng panalo kasi umuwi buhay yung manok kasi gi-finance so ganun. So sasabihin niyo hindi ba kayo namatayan sa sabong? Kung yung namatayan, ibig sabihin yung mga malalaking game farm, ang dami nilang talo kasi ang lakas nilang magkal. Selective breeding po ang game fowl. No? Para lang humaintindihan ng iba kung bakit ang mahal kasi po selective breeding. Once na mahiwi po yung paa niyan, reject po yan. Once po na pumuti po yung mata niyan sa malalaking game farm, kasi binabasihan namin yung pedigree ng manok depende sa pula ng mata. No? Dapat red and black eyes po yan. Pag lumalaki yung puti niyan sa mata, gaya nga ng sabi ng master breeder na si Lance De La Torre, so maraming crosses na nangyayari at malamang hindi successful yung pag-nick ng hindi nag-nick yung breeding, kaya ganon, kaya hindi na maintain yung pedigree. Ngayon regarding that, hindi kami nag-champion, hindi kami magcha-champion, pero 10,000 yung presyo namin. Kung gusto mo na nagcha-champion talaga, nasa 25,000 ang presyo niyan. Bakit si Sabong Pinas hindi siya nagcha-champion? Bakit 20,000? Kasi nga po, justified po yan na ang breeder talaga, kahit presyo ni Sabong Pinas yung, sa totoo lang, kahit presyo niya ng 50,000, wala po tayong magagawa. Kung yun po yung pagpapresyo niya, wala po tayong magagawa. There was a point in time in my life na lumapit po ako sa isang breeder na kasi gusto ko talaga ng white tail, so pinagbentahan po ako 35,000. So hindi ko siya sinabihan, hindi naman ikaw si B-boy, bakit 35,000? Authentic po yung materialis niya na B-boy. Naintindihan ko kasi supply and demand. Kaysa naman sa pumunta ka ng Tanay, no,
yung manok niya na lang bilhin mo kasi siya lang naman yung nagbi-breed ng white kelso sa area namin, no? So regarding that, hindi pa rin ako pumayag kasi 35,000 malaking amount po sa akin yun. Naghanap ako ng paraan, so nakipag-partner po ako sa may mga authentic na materyales, yung ganun, para po mabenta po yung mga manok namin, yung ganun. So anyway, meron ng mga white kelso, so thank you Lord. Meron ng white clarets, yun talaga yung mga gusto ko na breed. Pero ang pinagmamalaki po talaga ng Blackwing Game Farm is yung Crow Hogan's Dirty Gray. Sa mga nakakita po ng presyo, ganun po yun kasi ayaw ko po siyang ibenta. O ayaw mo naman palang ibenta, bakit mo pinresyohan? Baka po kung sakaling na meron pong gustong bumili. Pero yun po kasi yun, kasi finofocus ko talaga siya sa breeding, no? Kaya ko po siya nag-set ako ng ganoon na margin kasi basically ayoko siya ibenta. Pero pag may bumili, at least advantage sa akin yung ganun. Always po dapat pag papasok po kayo sa isang negosyo, ang advantage po niyan dapat po para po sa inyo. So, na-discuss na po natin yung breeder. Na-discuss na rin natin yung buyer. Kung bakit, na-explain ko na kung bakit maraming parat. Kasi nga third-rate country tayo. So, mas marami pong mahihirap. So, yung middleman naman, ano yung mga middleman? Sila yung mga, yung mga shipper, yung mga buy and sell. So, wag rin natin silang awayin, no? Kasi yung mga ganun na tao, ako po, nag-start rin ho ako as a middleman. Specifically dun po sa buy and sell, no? So bibili ako ng manok, yun yung gagawin ko. Ito yung ginagawa ko dati, which is hindi alam ng ibang tao. Ako lang, bibili ako ng manok sa gilid-gilid, no? Tapos isasabong ko siya. So magkano po yung manok? 2,000. Magpepresyo ako 1,500, tatawad ako 1,500. Hindi po kami nagbebenta ng ganyan presyo, medyo maliit po yan. So kuya, ibenta mo sa presyo na makaya ko. Nagdemand ako para po mabiliw yung manok. No, wag na nating patagalin. Kasi darating din yung mga tao, mag-aano rin mag-o-offer din So, magkano po yung presyo? Kasi ako interesado talaga ako sa manok. Pinapaintindi ko, interesado ako sa manok, pero ayaw ko lang siya bayaran sa halagang 2,000. Kasi nga, sa standard ko, pag ako magbi-breed, 2,500 yung budget ko sa sa isang manok. So na-delay na siya ng So nagkulang na siya ng 500 pesos. Meaning to say, hindi talaga kami parehas mag-alaga ng manok. So ang sa akin na lang doon para makamura ako. So regarding that, tatawad ako 1,500, hindi niya pinayagan. So, pinaintindi ko, interesado po ako sa manok and gusto ko pong bilhin ngayon na. May darating din po na tatawad rin. So, bibigay niya sa akin 1,800. Sasabihin ko 1,700. Ilalabas ko yung pera mismo, 1,700. Ayaw niya pa din. Last na daw siya sa 1,800. So, ganitong sasabihin ko, kuya, 1,750, let's meet in the middle and let's shake hands. No? Let's part ways as friends. No, yun yung sasabihin ko na, kuya, palito na ako ng manok. Gamigway taan ni kuya, no? Kanang kumusta? Yan nato ning ato ang conversation sa kamusta. So ganun yung ginagawa ko. So effective po kasi sa guys pag ginamit nyo to. Let's shake hands and part ways as friends to develop communication regarding doon. So, doon ako nag-start. So, bakit doon ako nag-start? Ganito kasi guys, tiningnan ko siya kung meron ba akong skills sa pagpili ng manok. So, kinuha ko 1,750, binigay sa akin. Nag-shake hands kami, nag-deal kami. Magkano ipupusta ko? Ipupusta ko dyan is 2,000. Kasi meron pa yung logro So, let's for say, 10%. So, siya, ang mapapanalunan ko is 1,800, so 50 pesos. Nakabawi ako sa manok. Pag yung manok, let's for say, natalo, it's okay. Okay lang naman sa akin yun kasi may sahod ako kinsenas katapusan. I can do it again and again and again and again and again. Wala akong pake. Kahit matalo siya, kaya ko siya ipatalo. No, yung iba kasi nalululong na talaga sa sugal. Yung sa akin lang, yung kumbaga,
just to see. Kasi wala namang kasiguraduhan eh. Iniisip ko na lang, pag natalo, kaya ko siya matalo. Kasi merong tax, merong logro. So, pero usually guys, sinasabong ko siya sa sa yung mga unsanctioned na sabong para wala na yung logro, wala na yung So 2,000 mananalo ako niyan, 2,000 rin. Oh, kasi wala nang logro, wala na patas na tayaan yan eh. So, regarding that, let's for say nanalo ako 1,800. Kasi sinabong ko siya doon sa lehitimong sabong talaga, sa legit na sabong. So, if ever na manalo siya, yung value ng manok, instead na ganun lang yung value niya, so patataasin ko yung value niyan ng 2,500 kasi nanalo na. Given na wala siyang sugat, hindi ko siya pwedeng i-breed kasi unknown line po siya. Yung unknown lines, pag-uusapan po natin yan, yung sinasabi ninyo na Tagalog na manok, Bisaya na manok, pag-uusapan po natin yan sa next content ko. Hindi ko siya pwedeng i-breed kasi unknown line siya. Hindi ko alam kung saan siya linyada ng galing at hindi ko alam kung ano yung breed niya. Pwedeng may idea ako sa breed niya. No? May idea ako sa anong breed niya based sa characteristics na pinapakita niya. So, meron akong idea. Pwede ko siyang gawing puro pa rin. No? So, regarding dyan, wala po kayong magagawa pag yung iba ganun po yung ginawa nila, nagbe-breed sila ng unknown line. Pag sinabihan nila 1,500 po to, 5K sweater, wala kang magagawa kasi siya yung nag-breed. O kasi siya yung may karapatan kasi siya yung nag-breed. So regarding dyan, kung ano man yung presyo niya, kung ano man yung breed niya, yun na lang yung panghahawakan natin. So regarding that, hindi ka naman po makakapaghanap ng quality na manok na 10,000, yung budget mo 1K kasi nga pangkatay po yan, yung ganyang presyo malapit po yan sa patay. Ay yung sa amin nabili namin ng 1,000 tapos sinabong namin tapos nanalo naman, buti pa to 1,000 na nanalo, yung 10,000 hindi. Siyempre, kasi sa 5 fundamentals ng sabong, isa dyan yung swerte, 20% manalo yung manok mo, nanalo ka pa ng 20%. So, nanalo ka talaga, pero malapit ka sa talo. 20%, kasi walang breeding, walang ranging, walang conditioning, walang pointing na nangyari. Binili mo lang ng 1,000, sinabong mo, 20% ang chance mo na manalo. Ngayon nanalo ka, edi congratulations sa'yo. Pero isipin mo, napakalapit ko sa talo. Ako, sa ginagawa ko, napakalapit ko sa talo. Hindi ako yung nag-breed ng manok, hindi ako yung nag-range ng manok, hindi ko alam kung saan siya nanggaling. Hindi ako yung nag-condition sa manok, hindi ako yung nag-point sa manok. So, napakalapit ko sa talo. Kaya ang ginagawa ko na lang, pinaparis ko na lang siya doon din sa mga kamukha niya ng manok, yung ganun. Yung parang pag ako nag-set ng presyo sa ganitong manok, ganito siya. So, paparisan ko yon. Pag lumaban, yon. At least nasa 50-50 chance pa rin kami. Panoorin nyo yung video ni Logi CCO Academy. Panoorin nyo rin yung video ni Sabong Pinas para marami kayong mapulot na aral. At saka syempre, panoorin nyo rin yung vlog ni Kakugial. No, kasi nakausap niya si John Holmes, si Mr. June Holmes, no? Isang balding aral yung matututunan mo doon. So, regarding that sa presyo, ganun po 'yun. Kung bakit po ganun po yung presyo namin, kahit mababa po kami yung presyo namin, hindi ko kami nag-champion. Kasi nga po, 10,000 lang ho yung benta namin sa manok. Hulugan pa. So, kahit hindi po kami mag-champion, wala akong problema. Pero pag nag-champion po kami, asahan nyo yan, yung manok namin 35,000 talaga. Sasabayan talaga namin yung presyo ng mga malalaking breeder. Which is hindi naman mangyayari kasi hindi naman ako magsasabong. Pero, malay natin, pag dinikta kasi ng Diyos, ilalaban ko talaga yung manok ko, guys. Sa ngayon, hindi ko pa siya nilalaban. It is because ang trabaho ng tao is alagaan yung hayop. So, yun guys. As a human, it is our responsibility. Binigay sa atin na responsibilidad ng Diyos na alagaan yung manok. So,
binigay niya sa akin na responsibility mag-breed ng ganitong manok. So, dinidedicate ko sa kanya yung trabaho ko. And I am really hoping, no, I really do trust God na magiging successful siya. And yeah, by God's will, magiging successful talaga siya. So, para ito lahat sa Panginoon. And sana po nagustuhan mo ninyo yung vlog ko about sa presyo para hindi na kayo mag-away-away para magets na ho ninyo. So, yun lang po. And Texas na Texas out.